cups overflowing. No weapon can harm me. Come on, say it, I won't fear. I won't fear. Hallelujah. Holy Spirit, your Spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your Spirit lives within me, my victory, my victory. Your Spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your Spirit lives within me, my victory, my victory. Your Spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your Spirit lives within me, my victory, my victory. Your Spirit lives within me, so I will walk in your peace. Your Spirit lives within me, my victory, 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 my victory. Hallelujah, I am not alone. He's my comfort, always holds me close. Oh, thank you, Lord. Oh, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You live in me. Oh, my comfort, my strength and my peace. I worship you. I worship you. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Naging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nalaan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglan. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin.
dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang katapatan mo, matibay na sa bawat bigati, sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O dakila ka. Dakila ka, O Dakila
sa iyong pagsamba, sa iyong pagdakila. Isang malaking karangalan, Panginoon, ang ikaw ay purihin, ang ikaw ay sambahin. Salamat sa iyo. Amen, amen, amen. Purihin po ang Diyos. Praise the Lord. Dakila ang Diyos sa bawat isa. Amen? Amen. Ngayon po ay patuloy natin ihanda ating mga puso, ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadali ng ating presbyter, Reverend Paul Enriquez. Check. Ayan na, meron na. Check. Okay po. Good evening po sa bawat isa. Lilipat pa ba ito? Okay. Sige. Tama, yun na lang para madaling... Good evening po mga kapatid. Let me read to you, tayong lahat ay tumayo. In the book of Acts, chapter 13, verse 36. Now, when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. Sa Tagalog, nang maisagawa na ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Let us pray. Father God, ang salita mo ay makapangyarihan at ikaw ay laging nangungusap sa amin, Panginoon, upang ang buhay namin ay laging may focus sa iyo, O Diyos. We give you all the praises, honor, Panginoon, dahil privilege po na mag-serve sa iyo, Panginoon, at sa gabing ito upang parangalan din naman ang iyong lingkod, Panginoon, na nag-serve na kasama namin. We give you all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated, mga kapatid. So, ngayong gabi po yung ating assignment. Hindi mo na ako nagpunta ng mga nakaraang araw. Kasi parang sa amin, mga pastor na taga Bataan, at yung mga kaibigan ni Pastor Dolan, parang, hanggat di mo siya nakikitang nandito, parang hindi pa kami maniwala. Hanggang ngayon, parang di tayo makapaniwala. But katulad po nung binasa natin, even si David ay dumating sa panahon na kailangan na rin siyang kunin ng Lord. At si David ay namatay sa katandaan. Pero sa ating DSEC, not how long we live, but how we live. God is not looking for a long life, but a fulfilled purpose. Meron tayong ilang bagay na pag-uusapan natin. At the age of, ilang taon na ba si Pastor Dolan? 64. Kanina nag-uusap kami ni Pastor Hiner, yung mga kasabayan namin na pastor. Pastor Dolan, sa Bataan section, 3 na lang kaming natitirang senior. Yung nauna. Si Pastor Pepe. Tapos kami ni Pastor Hiner. Kaya naman tayo naiwan.
Kasi 60 lang natin. Ganun eh. But kung babalikan ko kasi ang Pastor Dolan, nung siya na yung presbyter ng Bataan noon, 9 years kaming magkasamang nagsiserve. Kung saan siya pupunta, lagi niya ako isinasama. Siya nagdadrive sa mga meetings, mentoring, siya driver. Basta every time na kami may lakad, sagot niya pagdadrive, sagot ko yung kwentong katatawanan. Kaya habang nagdadrive siya, niihit ng tawa yan. Ewan ko, pagkakasama ko sila, marami akong naisip na masasayang kwento. So, let us go back to David. Number 1, David knew his purpose. He lived with a divine direction. Isa sa mga bagay na nakita ko, kapag alam mo yung purpose ng iyong buhay, pagkatawag sa iyo ng Diyos, ito yung divine direction ng Diyos sa iyo. Parang itinuturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. He will just give you a big picture doon sa layunin mo, doon sa assignment. And then yung details ay mangyayari kapag patuloy kang sumunod sa Panginoon. Amen po. Kaya kapag yung iba tinatanong natin kung ano yung layunin ng buhay nila, some of us, yung iba nga, maraming tao, hanggang ngayon hindi nila alam bakit sila nabuhay. And thank God, nung makilala natin ang Panginoon, malinaw sa atin ang layunin ng Diyos. Amen po. Amen. Nung tawagin ng Diyos si David, nasa kaparangan eh. Alam natin na tinawag siya ng Diyos after na i-anoint siya bilang hari, balik ulit siya sa parang. Hindi naman agad siya naging hari. Pero alam niya sa kanyang puso na napakalaki ng assignment na naghihintay sa kanya. Mga kapatid, pwedeng piliin ni David na manatili siyang shepherd, and yet nag-follow siya sa kalooban ng Diyos sa kanya. Pwede naman tayong piliin natin yung ating buhay na gumalaw tayo doon sa ating sariling kagustuhan, pero kapag alam mo na mayroong divine assignment o purpose na binibigay ang Diyos sa atin, mga kapatid, yung mga komportableng bagay sa buhay natin ay iniiwan natin para may serve natin yung purpose ng buhay natin. Amen po. Amen. Amen. So David knew his purpose. Pastor Dolan, alam niya kung ano ang layunin ng Diyos sa kanya. So, you can serve a purpose you don't know. Your purpose is found in God, not in yourself. So, mga kapatid, and that is number 1. Dapat alam mo kung ano ang layunin ng Diyos sa iyo. Kaganda ng verse na binasa natin. And then number 2, David served his generation. He lived with faithful service. Sa bawat mga naglilingkod sa Panginoon, kahit ano ang dami ng ating accomplishment sa tulong ng Panginoon, iba pa rin ang tayo ay mag-serve na may katapatan sa Diyos. Amen po. Kasi pagka sa day of accounting, gano'n naman sasabihin ng Lord, good and faithful servant. David served the Lord na talagang may katapatan with faithful service. So the verse says he didn't just serve God. He served God's purpose in his own generation. Mga kapatid, si David hindi nabuhay para sa kanyang sarili. Your purpose is not for you, it's for the people God placed around you. Your family, your church, your community. 2 Samuel 5:12, and David knew
that the Lord has established him as king for the sake of his people, Israel. Tingnan niyo mabuti. For the sake of his people, Israel. Mga kapatid, yung buhay natin ay hindi para sa atin pag tinawag ka ng Panginoon. Para yan sa generation natin, sa ating kapanahunan. Kaya nga si David, na matapos niya na ang kanyang pagkatawag sa Diyos, sa kanyang henerasyon, in his generation, yun ang kanyang pinaglingkuran. Kaya yung ibang nagpapabukas-bukas ng pagsunod sa Diyos, mga kapatid, anong generation ang hinihintay mo? Wala na, di ba? Ito yung panahon natin. Kung kailan ka tinawag ng Diyos, sa panahon na yan, dapat kang nagsiserve sa Diyos, hindi para sa iyong sarili. Kahit yung mga disciples ni Jesus ang tawagin, sabi niya doon sa mga gustong sumunod sa Kanya, if you want to be my disciples, if you want to follow me, deny yourself. Take up your cross daily and follow me. Kaya nga, itong ating sarili ang pinakamabigat na kalaban pagdating po sa pagsunod sa Panginoon, sa pagkasakatuparan ng layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Ulitin ko uli, your purpose is not for you, it's for the people God placed around you. Posible ito yung pamilya mo, ito yung church, ito yung iyong community. So alam mo na. And then, paano nag-serve si David? Psalm 78 verse 72, 70 to 72. And David shepherded them with integrity of heart, and his skillful hands he led them. He served with character and competence. Sabi niyo mga kabataan noon sa NXA, puso at husay. Si David, character and competence. Maayos na pagkatao at yung kahusayan naman ay binabalansin ng Diyos hanggat willing kang mag-serve at matuto pa. Amen po? Amen. And then, your generation, our generation, need what God put inside you. Don't die with your gift is still inside you. O nga, maraming namamatay na hindi talaga nila nagagamit ng lubusan yung kakayahang ibinigay ng Diyos sa kanila kasi nga namuhay sila para sa kanilang sarili lang. So David served in his generation. Thank God, nung tawagin tayo ng Panginoon, hindi tayo nag-atubili, ito pala yung panahon na para sa atin. Pagkatapos nito, ay kukunin din tayo ng Panginoon. Amen po. Amen. David, then Pastor Dolan. Marami pang nauna na mga nag-serve sa Panginoon. Malalaki ministry, talagang ibang klase yung kanilang naging mga patotoo. But, mga kapatid, wag nating biguin ang Panginoon. Amen po. Wag tayong mamamatay na hindi talaga naman, no? Tumatawag yung inyong kaibigan. Okay? Our generation need what God put inside you. Yan. Panghuli, David finished his race. He lived with an eternal perspective. Yung verse nating binasa, he fell asleep. Siya ay namatay. Pero sa mga believer, ang kamatayan ay parang natutulog lang. Amen po. Kaya nga pagka lumalapit tayo dito, sabi nung isa kanina, tignan nyo parang natutulog lang siya. No? Ganun eh. Totoo naman eh. Natutulog lang siya. Amen po. For a believer, death is not a period. It's a coma. Pag sinabing coma, yung quit. Tama ba ako? David died but his purpose live on. Matay ka pero pan lang yun. Nagpapatuloy yung buhay natin.
meron tayong eternal life. Amen po. With eternal perspective, si David yan. Praise the Lord. Marami akong patay na pinuntahan at ako'y ilang beses ako nakapagbiro. Kapag ka pala ako ikinakasal, ugali na natin kapag ka lumabas sa simbahan yung ikinasal, yung babae, hinahagis niya yung bulaklak na hawak niya. Pero pag kami namatay, at tapos na yung patay, yung libing, dapat may pasalo rin ng bulaklak. Alam na kung sino. Ang susunod, tapilahin sila. Kung nandito si Disek, matatama pa yan eh. Oo nga, yan na. Ano marinig yun ng kaibigan ko nung ako'y nagbiro doon sa Maribelis yun eh. Sabi niya, Kuya Paul, kasama ko sa church yun eh. Pastor din yun. Kuya Paul, pag ako'y namatay, ikaw si sermon ha, ikwento mo rin yan. Ang biroan namin ganun. So, proceed tayo. So, David finished his race. Si Paul, sinabi niya rin yan. Na yung sabi niya, I have finished the race, I have kept the faith. Natapos ni David yung kanyang takbuhin, natapos ni Apostol Pablo yung kanyang takbuhin, ng ating Pastor Dolan, natapos na ang kanyang paglilingkod at takbuhin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pero isang bagay po napansin ko kay David, after po ng kamatayan ni David, mapapansin natin na he did not need to live forever to leave an impact. His legacy outlived him. Pansinin nyo, merong mga verses sa Old Testament, sa 1 Kings, na yung mga hari na naglingkod, na tinawag ng Panginoon, ang sabi, for example, si Asa. Asa did what was right as his father David had done. Yung legacy ni David, na-outlive siya ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Bakit? Naging tapat, naging masunurin si David sa Panginoon. Amen? And then, chapter 1, verse 1 ng Matthew, Jesus Christ, the Son of David. Pansinin nyo, his legacy was not Solomon, but Jesus coming from his line, he served beyond his lifetime. Yan si David. Every time na may darating na hari, sumunod man sila hindi, nami-mention si David. Why? Sinet ng Lord na standard si David, yung kanyang paglilingkod sa Diyos. Yung kanyang katapatan, yung kanyang pagsunod. At galing sa kanyang lahi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun yung greatest legacy ni David, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Ang tindi. Kaya nga po habang tinitignan ko itong mga verses na ito, wow, hallelujah. Mga kapatid, ang Pastor Dolan, ako'y amazed sa Canada pa lang. Yung pagkakasakit niya pa lang, marami na po yung mga tao na kinilos ng Panginoon. Yung mga napaglingkuran ng matagal na panahon, mga nakilala ng sandaling panahon, hindi nag-atubili na mag-serve din kay Pastor Dolan. Amen po. Merong talata sa Biblia na nagsasabi na kapag ka ang Diyos ay iyong pinarangalan, pararangalan ka rin ng Diyos. Amen? Amen po. Ang dami niyang taong naabot. Tayo, hindi na mapapasabalian yan. Sa gabi-gabi, mula umaga hanggang gabi, ang daming taong dumarating dito. And I can say na outlive ni Pastor Dolan yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Wala na siya pero pinag-uusapan pa siya at hanggang ngayon, amazed tayo sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po. Tayong lahat po ay tumayo at tayo'y manalangin ang pamilya ng Pastor Dolan
at ang mga church leaders at mga members. Alam niyo po, ang tunay nating pamilya, yung talagang mga mananampalataya eh. Kasi sila rin ang makakasama natin sa langit. At sila rin yung tinatawag na pamilya ng Diyos. Minsan, mas mas maasikaso pa sa atin yung ibang tao. Yung hindi natin kadugo, and yet, naging mga kapatid natin sa Panginoon. Amen po. Alam nating lahat yan, may pare-pareho tayo halos kwento. So, tapos na si Pastor Dolan, at lagi, 2 beses kaya nasabi kay Pastor Ian, malaking transition sa pamilya. Actually, ang buhay ay puno ng transition. Pero sasamahan kayo ng Panginoon. At gagawin ng Diyos yung kanyang magagawa para punan ang pagkuha niya kay Pastor Dolan. Let us pray. Father God, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Ikaw ang tumatawag ng mga tao para maglingkod sa iyo at tinitiyak mo na kapag ang mga tao na yon ay sumunod sa iyo ng may katapatan sa kabila ng kanilang mga maaring maging mga pagkukulang, pagkakamali, na andun pa rin ang iyong biyaya, andun pa rin ang iyong tulong, Panginoon. We pray na ang pamilya ni Pastor Dolan ay iyong alalayan, kanyang may bahay at ang kanyang mga anak, apo, manugang. We pray, Lord, na patuloy nilang makita ang iyong kabutihan, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbibigay ng kaaliwan sa kanila, Panginoon. Ikaw ang maghihilom ng mga nasugatan nilang kalooban. Ikaw magiging comfort nila, Panginoon. And we pray lahat ng church leaders, members ng First AG, Panginoon. We pray, Lord, na kayo po ay tuloy pong sumama sa kanila. Kaming lahat na nandito, Lord, ang Section B, ang mga pastors, mga kapatiran, mga church leaders na kasama namin ngayon. Lord, salamat po sa iyong patuloy na pagsama sa amin. We pray, Lord, hindi lang ang gabing ito, kundi yung bukas, yung mga darating pang mga araw, Panginoon, hanggang sa maihatid po ang Pastor Dolan sa kanyang libingan. And we pray, Father God, na magpatuloy po na makita nila ang iyong mga kamangha-manghapang gagawin, Panginoon. Magpapatuloy po ang iyong pagsama sa kanila. We give you all the praises, all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Kayo po, please be seated. Tawag po ako ng isa nating kapatid para po unahin na po natin ang ating Assistant Presbyter, Pastor Hiner Sales. And then, Pastor Hiner, tawag ka na lang. May lista naman kaya lang, blanco yung marami. 3 minutes lang po yung oras natin na po. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Kagabi, dito rin po ako. Ako yung nagpapasalamat dahil nakasama ko si Pastor Dolan sa ministry. Sa tagal ko po sa ministry, dahil sabi nga ni Pastor Pro kanina, ay kami yung mga senior, Pastor Pepe, yan, si Pastor Paul. Noong ito'y kahoy pa lang, andun na kami. At marami akong natutunan kay Pastor Dolan na yung kanyang kakayahan at yung kanyang pag-uugali ay napagmasdan kong maigi sa aking buhay bilang batang pastor. Kaya totoo yung sabi ni Paul, yung imitate me as imitate Christ. Kung tama yung tao kung tama yung pastor na lumalakad sa Diyos, samahan mo siya sa paglakad sa Panginoon.
At naniniwala tayo na magiging maganda rin ang bukas ng isang pastor na laling bata kapag yung kanyang sinasamahan ay lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So marami akong bagay na nakita kay Pastor Dola na yun ay nakatatak na sa aking puso. Yun yung mga bakas na pwede kong sundan, na hanggang sa tawagin din ako ng Panginoon. At hindi ko makakalimutan si Pastor Dolan, At sa totoo niya, pagka may nawawala sa ating mga gawa, nalulungkot talaga, ang lakas ng lungkot sa buhay ko. Dahil yung bang masaya kayo, nililingkod, nakikita-kita kayo, pagka may mga gawain, gusto mo ba yung sabay-sabay kayo na talagang mag-go sa Panginoon? Pero yung kalooban talaga ng Diyos ay hindi natin kayang hadlangan. Kaya yun lamang ang pwede nating maalala kay Pastor, yung kanyang mga bagay na ginawa sa atin na mabuti na nakita natin sa kanyang buhay, na magsisilbing paalala sa atin na tayo bilang mga naglilingkod sa Panginoon, lumakad tayo nakagaya ng paglakad ng ating kamanggagawa. Kaya salamat sa buhay po ni Pastor Dolan. Salamat sa pagme-mentor sa amin nung kami mga bata pa na nagpapastor. At salamat sa kanyang buhay na nilaan sa ating Panginoon. Salamat po. Pastor Alex. Gandang gabi po sa inyo lahat. Hindi po ganon katagal akong nakasama ni Pastor Dolan. Dahil ako po ay late na nag-decide na tumango sa Panginoon para maging pastor. It was 2006. At nung panahon na yon, hindi pa rin po kami maging ganun ka kailala, hindi po ganun kami ka-close ni Pastor Dolan. Naging close po kami niyan ni Pastor Dolan. Nag-start po nung kinausap niya po ako na mag-aral sa Bible School dito po sa TWI. Siya po yung nagtulak sa akin, nag-encourage sa akin para pumasok dito sa Bible School. So doon po nag-start, and then nag-start po nung siya po ang naging presbyter dito po sa Bataan, Section B, nung inakbayan niya po ako at kinuha bilang secretary po ng section. Yun po, doon po naging mas malapit yung aming pong loob sa isa't isa. Last time po na nakausap ko po si Pastor Dolan, kasama po ng mga officers, nung ministers meeting po sa LCC, sa Limay Christian Church. Yun po yung huling usap ko, kung ako po. Pero po yung ibang mga officers, alam ko baka nagkausap pa po sila. Pero ako po, yun po yung huli na nagkausap po kami ni Pastor Dolan. At pinaiwan niya po kami, lahat ng officers. Sabi niya, iwan muna kayo at tayo mag-uusap. So akala ko kung ano po yung dahilan kung bakit pinaiwan po kami. Pero kaya pala ay meron kaming napakahalagang pag-uusapan. At yung pag-uusapan po namin ay tungkol po sa gawain. Ano po? Ang una pong, marami po akong nakita kay Pastor Dolan, pero ilan po sa mga hinangaan ko sa kanya ay una, yung pong kanyang kasipagan sa paglilingkod. Ano po, hindi po pwede na pababayaan niya yung ministeryo na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Hindi po pwede. Kahit na po marami na siyang hawak.
Kasi ang dami pong hawak ni Pastor Dolan. Nung panahon na yun, anong panahon nung una, presbyter, pagkatapos sa King's Garden, siya yung president sa board. Pagkatapos dito po sa church, pagkatapos po sa TWI, hanggang sa maging secretary ng district at marami pa pong hawak. Ito pong si Pastor Dolan. Sabi ko, ang tindi ng sipag ni Pastor Dolan. Ano po? Yung responsibilidad niya nandoon, he is very responsible. No, hindi po niya pinababayaan yung gawain. Hindi po yung yung bang parang ihayaan niya lang na may problema na dahil marami akong ginagawa, bayaan na lang muna natin. Hindi, si Pastor Dolan talagang aatenan niya kasama kami yung mga dapat pag-usapan. No. Una kong nakita po sa kanya yung pagiging responsable at mahihiya ka na hindi mo gawin yung tungkulin mo. Ako po nahihiya po ako na uutusan niya pa ako. No, dahil nakikita ko sa kanya yung talagang sipag sa paglilingkod. And I believe hindi lang dahil sa ministry kundi dahil pinaglilingkuran niya yung mga tao sa loob ng mga grupo na andoon yung kanyang pangunguna. So that's number 1 po na nakita ko kay Pastor Dolan. So hindi siya naging irresponsible sa mga gawain. Hindi siya naging careless. Hindi siya naging yung bang neglectful, yung bang nanineglect. So palagi yun, nakikita niya Ano po, sabi ko, ito si Pastor Dolan, napakatindi. Ang daming mga gawain pero hindi nakakalusot yung mga dapat na asikasuhin. Ganun po si Pastor Dolan. Andun din po very systematic. Kaya laking po sa akin, laki pong tulong sa akin yan na sa paglilingkod, maging responsable tayo. Maging responsable. Kailangan seryoso dun sa paglilingkod na tinawag tayo ng atin pong Panginoon. Pangalawa pong nakita ko sa kanya yung pagmamahal sa pamilya. Nakita ko sa kanya na every time na may mga gawain, gusto niya kasama yung pamilya. Nung umpisa akong sumasama sa mga district convention, laging kasama yung mga anak, laging kasama Sister Judy. Andun yung pagmamahal niya sa pamilya niya, lalong-lalo na. Yung po yung termino na yung sinasabi niyan, pambihira. Lalong-lalo na kay Sister Judy. Nakita ko po yung pag-ibig niya talaga, pagmamahal niya kay Sister Judy. Nakikita niyo naman siguro yung mga video clips kung paano andun yung kanyang pagtatangi, pagmamahal kay Sister Judy. Ano po? Nakita ko po na kahit na andun yung paglilingkod niya, sa maraming bagay, hindi niya kinaliligtaan. Hindi niya kinakalimutan yung kanyang pamilya. Na iyon naman po talaga ang dapat bilang lingkod ng Panginoon. Ang unang paglilingkod ay sa pamilya. Mamimiss ko po yung pag magkikita kami sa gawain sa convention, sa gawain sa section, sa gawain sa district. Mamimiss ko po yung paglapit ko sa kanya, nasa na si Alice, my love mo? No. Lagi po yan. Every time na may gawain, sasabihin niya sa akin, nasa na si Alice, my love mo? Pinapakita niya sa akin na kung ako ganito yung pagmamahal ko sa asawa ko, kung ganito yung pagmamahal ko sa pamilya mo, dapat tayong mga lingkod ng Diyos ganun din. Kaya yun ang dahilan kung bakit nung mga nakakaraang araw, talagang sinasama ko na si Sister Alice. No, sumama ka. Samahan mo ko sa paglilingkod, gagaya ng pagsama nila Sister Judy sa paglilingkod ni Pastor Dolan. So, yun po yung pangalawa na nakita ko po sa kanya. Ang pangatlo po na nakita ko po kay 3 minuto lang po, pang 3 minuto. Yung pangatlo po na ikinahanga ko po sa kanya, talagang siya po ay
hindi po selfish pagdating sa paglilingkod. Ano po? Ini-encourage niya yung mga kasamahan niya na sama-sama tayong maglingkod sa Panginoon. Pagbutihin natin yung paglilingkod sa atin pong Panginoon. Ano po? Actually, siya po yung, kagaya ng sabi ko po sa inyo kanina, siya po yung nag-encourage sa akin pumasok sa Bible School. Ayoko naman pong mag-aral eh. Sabi niya sa akin, Pastor, kailangan mo yan. Kailangan nating mag-aral. Kasi naglilingkod tayo, nagmi-ministeryo tayo. Importante na meron tayong matutunan upang meron tayong maituro. So, yun po. Kaya sa pagtsatsaga po, dahil sa kanyang pagtulak sa akin na, na mag-aral, napagtapusan ko naman po ng 8 taon. 8 taon, sapagkat panggabi lang po ako, nagtuturo po kasi ako eh. Sabi ko, Pastor, di ko po yata kaya mo yan. So nakaya naman po sa biyaya ng Lord. 8 taon po. Nakagraduate naman po ako ng BCM. So sa biyaya po ng ating Panginoon. Siya din po yung nag-encourage sa akin na maglingkod sa section. Tara, sama ka sa akin. Ikaw ang sekretary. Ikaw ang makasama namin sa paglilingkod. Kasama po noon sila Pastor Paul na po, yung po mga ibang mga kasamahan na po doon. So yun po. Again, siya po ay encourager, parang si Barnabas. Ano po? At sa huli, nakita ko na mas mahalaga sa kanya yung karakter kaysa sa ministeryo. Ulitin ko po, nakita ko po sa kanya na mas pinapahalagahan niya muna yung karakter kaysa sa ministeryo. Kaya naging matagumpay ang mga ministeryo po ni Pastor Dolan. Ang nakita ko po, inuna niya yung karakter. Inuna niya yung buhay kaysa dun sa paglilingkod. Naging maayos yung buhay niya, kaya naman ginamit siya ng epektibo ng atin pong Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sa tapat na buhay at sa matagumpay na paglilingkod ng ating kapatid, kaibigan, kamanggagawa, Pastor Dolan Acta. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. Nakakalimutan po. Pastor Rolly. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Sabi po ng Matthew chapter 25 verse 23, well done, good and faithful servant. Para po kay Pastor Dolan kasi hindi po matatawaran yung kanyang ginawang paglilingkod sa atin pong Panginoon. Sa haba po ng panahon na kami po ay magkakasama sa section, I think 3 decades, no? Ay talaga pong kilalang-kilala na po namin ang isa't isa. At bilang isang kaibigan, ay wala ka po talagang masasabi sa kabaitan ng ating pong Pastor Dolan. At bilang kamanggagawa, tulad ng sabi ni Pastor Alex, yung encouragement niya, no? Ay taglay niya lagi, may encourage ka. Kahit na ayaw mo na, may encourage ka pa. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Dolan. No? Alam ko na nasa mabuting kalagayan na siya ngayon. At bilang isang mentor, teacher, no? Kasi po, ang inyong lingkod ay late nang nag-aral sa Bible School, no? Kaya talaga pong yung mga naibahagi niya, yung input, ay talaga pong naging malaking bahagi sa ministry na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, no? Teacher ko po siya dito po sa Bible School. Talaga pong lalo na sa pagka pinag-uusapan ay Holy Spirit, yung Acts
no? Teacher ko po isa sa Acts. Ay talaga pong blessed na blessed ako sa mga input na binibigay niya sa amin pong magkaklase. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Dolan at naniniwala po ako na yung iniwan niya, yung pinasimulan niya, ang dalangin ko, ipagpatuloy ng kanyang pamilya ang napasimulan ng ating pong Pastor Dolan. To God be the glory. Lain po tayo ng Panginoon. Pastor Chris. Good evening po sa bawat isa. And in behalf ng Church ng Christ Commission Church, ay nakikiramay po ang church sa kilani ng Judy sa kanyang mga anak o sa family. Alam niyo po, ang namimiss ko po kay Ninong Dolan. Opo. Pag ako po nakita niyan, kumusta na? Ang pinakagwapo kong inaanak sa Maribeles. Sabi ko nung dinudok niyo po yata ako. Hindi, sabi ko naman sa kanya, nagmana lang po ako sa inyo. Opo, ayun po yung namimiss ko kay Ninong Dolan. At sabi niya pa, kumusta si Nels? Sabi ko, sa biyaya po ng Panginoon, mabuti po ako, Ninong. And then, we thankful sa buhay po ni Ninong Dolan dahil totoo po yun. Isa po na karakter po ni Ninong Dolan yung ini-encourage niya po, lalo kapag po nag-aral po dito sa Bible School. Dito po, nag-enroll po ako sa Bible School, hindi pa po ito, yung kahoy pa lang. Kubo pa lang po yung kantin po namin. Tapos, dyan din po ako natutulog. And then, we thankful, hindi lang po kay Ninong Dolan, maging kay Ninang Judy, dahil, siyempre, dumarating yung kakulangan na financial. Then, we thankful sa kanila dahil nakatulong po sila. Doon po sa, hindi ko alam kung ako ay na-scholar o yan alam ni Ninang Judy. Nakapagtapos po ako sa biyaya po ng Panginoon ng bachelor. Kaya nga sinabi ko, Pastor Ner, pang ilang batch ba kami? Second ba o third? Sabi ni Pastor Ner, parang third yata. Kasi. So, yun po, malaki po ang pasasalamat ko po talaga. Kaya nga, sabi ko nga kay Presby kanina, dapat po, Presby, pag nag-tribute, dapat buhay pa eh. Para ba naririnig nung Tama? Oo nga, sabi nga, nag-ano siya. Para ba naririnig, katulad po, we are here para po pasalamatan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Ninong Dolan. At meron pong acronym, doon po sa, hindi po, Rolando po kasi yung full name niya po, Dolan. Opo, o Rolando. Ito po ang buhay ni Ninong Dolan sa kanyang paglilingkod. Yung D, dedicated to Christ. Yung O, obedience to His Word. And L, loving toward the people. Siyempre, una na po, yung kanyang family, yung kanyang pinaungan ng church, din kami po mga kapwa niya po kamagagawa. Siyempre, higit sa lahat din yung mga wala pa pong pagkakilala sa Panginoon. Then yung A po, available for God's calling. And letter N, never giving up. Si Ninong Dolan, sabi nga, small but terrible. Ulitin po, si Ninong Dolan po, small but terrible. Ibig sabihin, maliit na tao, pero malaki ang kakayahan para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya mapapansin po natin, hindi lang po siya pastor ng simbahan po ito na First EG, hindi lang din po siya naging presbyter, siyempre naging director din po siya ng Bible School, at ngayon po ay district secretary. Sabi ko nga po, baka dumating sa punto, baka po maging DS pa po sana eh. Hello? Pero hindi po natin alam ang kalooban ng Panginoon. Ang mahalaga po ay mas maganda na po ang kinalalagyan ni Ninong Dolan.
isa po sa atin. Tayo pa patuloy pa pong baka sabi nga, o sumusuong pa sa mga pagsubok sa buhay. Siya po, libo-libo, inaaliw na po siya ng mga anghel. Siyempre, kasama niya na po ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po rin po ang Panginoon sa buhay po ni Ninong Dolan, siyempre si kay Nina Judy at ang kanyang family. At God bless po sa bawat isa po sa atin. Alam ko susunod si Pastor Pepe. Ayan. Isang magandang gabi po sa ating lahat, lalo na po sa mga pamilya ni Reverend Dolan Akda. Ay sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon. Nais ko pong magbigay ng konting patuto sa buhay niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nung mga bago pa lang kami nagpapayonering, nakadestino pa sila sa Abukay noon. Ako naman ay nakadestino sa Tukop noon. Ang hawak ko ay ang mga kulot at saka may mga Tagalog. Isa siya sa mga naging presbyter siya, ay naging siya, sumusuporta. Kinukumusta niya lagi, kumusta na ang Dinalupyan, lubog ba sa inyo? Agad siya ilagay ang mga pangalan kung ilang pamilya. Agad siya nakasuporta. Punta ka rito, kunin ang mga ganyan po siya. Ano po siya ay isa po siya siyang meron siyang puso sa misyon. Pag alam niya kung saan ka nakadestino, lagi kanya kukumustahin. Talaga mapangumusta po siya. Napakadali niyang pakisamahan. At nung ako naman nagkaroon naman ng ministry sa itong pandemic, ay hinawakan niya ang PNP. At pumunta siya ng Dinalpian, yung nagkaroon ng tukhang, Operation Tukhang. Alam niya ako ay dating military, at doon ako inassign sa Dinalpian. At yung mga natukhang noon, nung panahon yon ay isa ako sa mga nag-lecture sa mga natukhang noon at maging anduka noon. Magpapasalamat ako kay Pastor Dolan dahil isa rin siya sa ginamit ng Panginoon, naging pagpapala sa aking pamilya. Kami mag-asawa ay naging bahagi po nito, pati aking anak nakapag-aral sa Bible School. Sabi niya noon, nung itinatagto, ay sabi niya, mag-aral ka at tatayo ko. Nung araw di ko maintindihan yung DWI, Die World International Bible School. Sabi ko, international. Ngayon ko naintindihan na umabot na. Kala ko national lang, international, umabot na sa iba't ibang panig ng mundo. Isa po ako sa mga nabigyan ng isang matatag na naging stable yung aking paglilingkod. Siyempre tayo po lahat nagsisimula lang sa mga una, yung mga cell group leader, hanggang sa unti-unti na disciple ka. Malaking tulong po ang Bible School. At sabi niya, mag-aral ka lang, kasama kang pamilya mo, kayo mag-asawa. Nung panahon pa ni Pastor Dinglas, ay mga panahon yun, sabi nga ni Pastor Dinglas, ang Bible School ay tatatag, nagsuporta. Kaya kami po rito ng mga The Pioneer, mga grupo namin niya, sila Pastor Paul, sila Pastor Rener. Kaya tinawag kami mga senior at sa biyaya ng Diyos ay nakatindig pa rin. Kaya lang, misan talagang itong kalagayan ng aking natindise kaya nakakagulat. 1 taon na 3 buwan pa lang na nung nagpunta sa akin yan doon, nung namatay si Pastora, ang topic niya, laging kumusta ka pe? Ito, humihinga pa. Kaya mo yan. Sabi ko. At pagkatapos noon ay nagkita uli kami rito sa Pentecost. Ala pa man, kalilibig pa lang ni Pastora, di ko alam niyo po, ang hirap talaga. Ngayon ko naintindihan, naging pastor po ako ng mga veterano, 200 veterans in World War II. Yung atang mga nasa 40% noon ay namatay sa panahon ko. Talagang, pagka nangangaral ka sa mga namatayan, parang okay lang eh. Pero pag ikaw pala nakalagay na doon sa sitwasyon yon, doon ako nagtanong. Sabi ko, Lord, ang dami ko pinagpipray, bakit nagsisigaling? Bakit kinakausap ko siya? Kinurek ako ni God. Kung ako nga
Sabi niya, hindi ako exempted sa kamatayan. Para ako natauhan nun. Kumusta ka na, Pe? Napatango si Pastor Dola nung sinabi niya, nung narinig niya yung kinurik ako ni God. Naintindihan ko to, kung paano pakikiramay ni Jesus kina Marta at Maria. Ako po'y nabulong po sa nakikiramay sa pamilyang to. Nawa, biyayaan pa kayo. Magpatuloy lang po tayo. Isang madalas na tanong sa akin tuwing magkikita, kumusta ka na? Buti nandiyan ka pa. Hindi pa tapos ka ako, Pastor, ang mission. Si Pastor Dolan, mission accomplished. Kumbaga sa sundalo po, lahat po tayo rito mayroong mission. Ang tawag lang sa atin, sa military, ay mission. Dito, Great Commission. Ibig sabihin, hindi pa tapos si Lord sa atin. May pinapagawa pa. Lahat po tayo dito kinatagpo ng Panginoon. Si Pastor Dolan, minsan sabi niya, Pastor, Pepe, minsan pupunta ako ng Israel. Pwede ka bang? Wala pong problema, Pastor. At sa biyaya ng Diyos, namimiss ko siya. At yan ang nambuli sa akin nung binigyan ako ng hindi ko malimot-libutan dahil talaga naman pangalan mo. Jose, tawagin na lang kitang Joe Pepe Smith. Sinagot ko naman, rock and roll. Pumatok yun doon sa bagak. Hanggang ngayon, ito na si rock and roll. Yan po nambuli sa akin. Hanggang nakatatak sa akin. Yung mga kagrupo natin, mga taga-section B, yan ang tawag sa akin. Kaya kapag tinatag akong rock and roll, naalala ko si Pastor Dolan. Yan yung mga iniwan niya legacy. Alam niyo, minsan masaya talaga. May sa mga samahan, minsan may mga hugot na ganyan, hindi mo malilimutan eh. Pero salamat. At alam ko masaya na siya. Noong namatay si Kuya Domeng, inire-request niya, pakawit mo nga kay Mylene yung masaya sa langit. Tapos nung nagkaroon din dito, paawit mo nga kay Mylene yung masaya sa langit. Alam niyo po talagang siguro, minsan, yung awitin masaya sa langit, awitin ng mga Aitayon. Si Pastor Mylene, kinuha niya siya doon, narinig ng The Pioneer, noong mga panahon yon, pinapaawit namin yung pag namata kami ng Bulacan, kung saan kami dinadal, ni Pastor Dolan. Sa Bible School po yun, may mga mission kami. At siya ay, kahit saan kami magpunta noon, Baguio, kung saan, kauna-una nag-drive yan, nakinabahan ako nung nagpunta kami ng Morong, yung ginamit yung sasakyan dito sa ng mga papa, sa mga doon sa bayan po na. Sabi ko, Pastor, marunong ka palang mag-drive. Doon, akala ko nagjo-joke lang. Doon na, mga panahon yun, hanggang sa ngayon. Sabi ko, nakakagulat naman kanina nga kay Kumarin Judith. Nakakabigla naman. Yung sakit ni Pastor Mylene, misis ko, the same din, parang may pagka-similar. Bago mamatay, nasigla-sigla. Pinapanood ko yung kanina saya-saya nila eh. Ganyan-ganyan si Pastora. Nakakabigla. Talagang, sabi ko, mapapatanong ka. Pati yung mga kaibigan, mga kaklasimate sa Bible School, ano ba yung nangyari? Kachat pa lang namin. Ganyan. At pinapanood ko nga yung mga video ni Ian nasa Canada. Talagang, sabi nga ni Pastor Paul, hindi mo maiisip ang hindi mo makikita ng personal eh. Talagang doon mo palang matatanggap sa sarili mo. Pero lahat pong yan ay sabi nga ng Panginoon, walang pagsubok na ibibigay ko sa inyo, hindi nyo kaya. Si Pastor Dolan ay nasa piling na po ng ating Panginoon. Ay, kung si Jesus sinabi niya, it is finished, siya naman, mission accomplished. Palakpakan po natin ang ating. Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon. God bless po sa buong family. Nakikiramay po kami sa inyo. Aluwing kayo naman ng Espiritu. Thank you po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naubos na yung iyak ko nung nasa Canada pa lang sila, Pastor Ian. Hopefully, hindi na. Si Pastor Dolan is a family friend.
ah, mentor ko, then kumpare. Yan. Natatandaan ko yung sila nag-start dito. Kagaya ng sabi ng mga iba, yung bahay nandito, binabahayan. Sila ate, maliit pa si Joanne, si Ian, at si Joab, I think nursery. Pag umuulan na ng malakas, sabi ni Mami, anak, sila Pastor Dolan dun. Puntahan natin. Sama naman kami, kasama ko si Brother Arlon. No? Bahang-baha dyan. Pastor Dolan! Ando sila, may hagdan naman. Pastora! Hindi na ano paano kami mag-meet dahil nga sa baha. Kaya doon nag-start yun hanggang sa yun siya naging presbyter. Sabi niya, meeting ng mga cabinet yun dahil kasama nag-represent ako kay Pastor Roger sa Canada. Doon nakikimiting ako sa kanila. Sabi nila, kailangan natin magkaroon ng WM head department. Ako wala lang, chill lang ako. Kasi, wala lang sa akin. Basta nakikiupo lang ako sa kanila. Nung nagsang-ayon sila na yun na si Sister Rosary, sabi ko, ba't ako po, hindi po ako, marami po dyan, nagtuturo ako. Pero, tas tawa ko ng tawa, hindi po, sige, ganyan. Tas si Pastor Dolan doon, makatabi lang kami, nakatingnan gano'n sa akin. They made sure nag-behave ako, no? Ako, seryoso to si Pastor. Sabi ko, Pastor, sabi niya, ikaw. Sabi niya, ako po. Sabi niya sa kanya gano'n. Sabi niya, oo. Ipag-pray mo. Sige po, Pastor, pag-pray ko, next month po, sa pagkikita natin, doon ko sasabi na sagot, hindi, I give you 3 days. 3 days, Pastor? Sabi niya, oo. Ay, seryoso talaga to. Pero pagkasabi niya, kinakabahan na talaga ako. Sabi niya, bakit? Ayaw mo ipag-pray? Pag-pray ko naman po. Tapos tawa na siya ng tawa sa akin. Pinag-pray ko, Sabado yun, Linggo, Lunes. Nag-pray na ako ng pag-uwi, medyo iba na sa ko, Lord, talaga ba? Talagang ganyan, no? Lunes, din ako nakapagtimpi. Hello, Pastor. Sabi niya sa akin, tawa, ha, 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 ha. Di tawa din ako, ha, ha, ha. Alam niyo, nag-uusap ang usapan tawa lang, ha, ha, ha. Sabi niya, ha, 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 ha. Gano'n ko nang gaming dalawa. Sabi niya, sinagot na ng Lord yung panalangin mo. Anong sagot mo? Wala na siyang Sabi ko, yes po. Sabi niya, praise the Lord. Maybe si Pastor Dolan, ganyan, praise the Lord. Yan. Salamat sa Lord dahil siya ang nag-boost sa akin sa paglilingkod sa Lord. At saka, pinagkatiwalaan niya ako. Ganun siya magtiwala sa mga mini-mentor niya. Pinagkatiwalaan niya ako. Then sumunod nun, sabi niya, parang Pentecost natin kay Doc Venson, first time natin doon. Ikaw ang MC. Po, ba't po ako? Hindi po marami. Ikaw. Sa tuwing gusto ko mag-say no, napapayas ako, yes po. Yan. Pag si Pastor Dolan kaharap mo, hindi ka mapapano, puro yes po ang isasagot mo sa kanya. Siya nag-train sa akin doon. Hanggang sa graduation ng Bible School. Never niya akong kinakausap ng matagal na preparation kasi alam niya kaya kong magdahilan. Alam niya, kilala niya ang attitude ko, kaya kong magdahilan eh. Kinakausap niya ako 1 day before. Yung hindi ako mag-say no, puro yes, yes po. Kasi doon sabihin niya, basta ako ang backup sa prayer. Yung tiwala niya talaga sa'yo nandoon. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil doon ako trinain ni Pastor Dolan. Hanggang sa tuwing kailangan niya ako, go. Hanggang nung kinasal po sila ni Ate Judy. Kala ko o-order na sila ng cake, tsaka souvenir. Yun ang usapan namin. Kausapin ka na Ate Judy mo, ha? Sige po, ganyan. Sabi niya, pwede ka bang mag-host 10 sa wedding namin? Ha? Hindi ko po kaya yun. Wedding coordinator lang po. Hindi. Kaya mo yan. Pastor, sasayaw-sayaw. Hindi naman ganon. Okay po. Nagkakaintindihan pala tayo, Pastor. Sige, go ako dyan. Kaya sa mga ganong mga puro first time, kay Pastor Dolan yun lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord dahil si Pastor Dolan ang nagtulak sa akin na gawin yung mga bagay na yun. At siya ang lagi nag-i-encourage sa akin. Siya ang lagi nasa likod ko. Pag may mga programa, halimbawa ko sa WM na pag kinamusta. Pero kasi mga musta sa Pastor Dolan, kahit nakaupo kasi ng tabi, pag hindi ka,
Kamusta? Ang tawag niya sa akin naman, Donya. Huwag niya siyang gayahin, ha? Una tumawag sa akin niya si Pastor Domeng. Sumunod si Pastor Dolan. Wala nang susunod. Donya, kamusta ka? Mabuti po. Basta siya laging unang babati sa'yo, hindi maaring hindi. Kamusta yung anak ko? Mabuti po. Ganyan. Kamusta kayo? Ganyan. Kaya salamat kay Pastor Dolan kasi isa rin siya sa aking prayer warrior. Pag may patungkol sa ministry, na pinag-uusapan yan, yan. O, kamusta ba? Kamusta ang new life? Kamusta ba kayo doon? Ganito po, Pastor, ganito. O, sasama niya lagi sa panalangin. Kaya sila Pastor Dolan, talaga yung family nila, as close family po talaga sa amin. Kaya yung nabalitaan ko yun, dahil nandun po sila sa Canada, updated po ako sa lahat ng nangyari dahil kay Pastor Esther. Lahat kinakwento sa akin. Yung iyak niya doon, iyak ko din. Kasi ko, ubus na kako, iyak ko. Hanggang sa narinig ko si Pastor Ian na nagsalita doon, ramdam ko silang lahat kasi nang dumaan kami sa ganyang sitwasyon kay mami at kay daddy. Ramdam na ramdam namin sila. Kaya sabi ko, Lord, comfort mo sila. At ang pinagpapasalamat ko na super sa Lord, kasi yung favor ng Lord kay Pastor Dolan hanggang sa huli ang doon. Pinakita niya yung kanyang kapangyarihan. Pinakita niya na gumagawa siya ng himala. Yung mga imposibleng bagay para sa atin, kaya niya gawing posible. And isa pa, yung huling kwentuhan namin, last kwentuhan namin sa LCC, kasi yung ministers meeting dun eh. Masaya siya nagkukwento sa akin. Sabi niya, punta na ako ng Canada. Sama ka na. Ako, Pastor, wag na po, saka na lang po. Sabi ko, marami pong pagkakataon, kamusta na lang ako kay ate, yung pasabi sa kanya. Sabi ko, ingat po kayo doon. Sabi niya, hindi, kasama ko naman sa Ate Judy mo. Hindi maaaring hindi ko yung kasama sa Ate Judy. Laging kasama yan sa akin. After nun, pagdating nila doon, nagkwento ulit siya sa akin sa GC. Dati naman kami nagkukwentuhan. Pero hindi gano'n na, ito yung picture namin, ito yung graduation namin. Detalyado siya that time. Sabi ko, makwento yata ngayon si Pastor. Yun lang nasa mind ko, makwento yata si Pastor. At isang bagay na sabi, kinukwento kay Ate Judith at kay Pastor Ian, masaya ang aking puso kasi buhay pa siya, nakapag-thank you na ako sa kanya. Ko, Pastor, praise the Lord. Salamat sa ministry niyo po ni Ate Judy na kayo naging instrumento para lumaganap ang salita ng Diyos. Nagkaroon ng mga Bible school sa iba't ibang lugar. Praise the Lord. Sabi niya, oo nga, ang saya-saya ko. Yun ang sabi niya sa akin, ang saya-saya ko. Pero habang kung tinatype yun, tumutululuha ko. Hindi ko alam kung tears of joy. Sabi ko mga Pastor, ito tears of joy. Natutuwa po talaga yung heart ko kahit hindi po ako kasama dyan. Ang saya-saya ko po. Sabi ko gano'n sa kanya. Pero tumutulo ang luha ko. I don't know why. Yun na pala yung huling pag-uusap namin. Then after nun, nakwento ko rin kay Pastor Ian. 3 years ago, I start pray for Pastor Ian. Hindi ko alam na yung tugon ng Lord, ito pala. Nahahawak siya ng isang malaking responsibility. Sabi ko kay Pastor Ian, naiinis nga ako sa sarili ko nun eh. Bakit for 1 month, lagi kang sumisingit sa panaginip ko? Sabi niya, yung ate, bida-bida. Oo, bida-bida ka. Kasi may mga, may kausap ako, mga bigla kang siya singit na gano'n. Hello! Yung mga naniningit pa gano'n. Kaya, kinukuha niya attention ko. Sabi ko, inaiinis ako ba't ko lagi kang sumisingit? Pero natatandaan ko lagi sinasabi ni Mami, in the middle of the night, pag nanaginip ka ng tao, need ng prayer yun. Ikaw ang kinikilos ng Diyos para ipanalangin. Hindi yun dahilan lang napanaginipan mo isang tao. Wala lang. Ang reason nung gumising ka at need ng prayer ng taong yun. For that 1 month, andun kami sa APTS, gusto kong kausapin si Pastor Dolan, gusto ko siyang kausapin. Pero parang may nag-hold back sa akin, huwag. Parang hindi pa yan ang time. Kaya sabi ko, Lord, ano po yun? Walang sagot, pero sabi ko yung prayer ko for Pastor Ian, i-guide mo siya sa tamang desisyon, gawin mo siyang strong sa mga responsibility na ibibigay mo sa kanya, i-prepare mo siya. Kaya dumating ako dun sa time, sabi ko, pag tayo pala tinatawag ng Lord, may nagpipray na sa atin beforehand. Piniprepared na tayo ng Diyos. Kaya sa mga ministeryo that we have right now, may nanalangin na sa atin before. Kaya ang dapat lang natin gawin, sumunod
sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Praise the Lord. Kagaya ng sabi ko kanina sa Pastor Dolan, okay na siya sa heaven. How about us? We need to walk humbly sa harapan ng Lord. Lagi nakasuko ang buhay. Sabi ko nga, ito yung pastor, isa sa pastor na hindi ko nakitang nagalit kahit kailan, kahit kagalit-galit. Kasi may time magkasama kami, ako nang gigigil siya, chill lang siya. Ako, pastor, nanggigigil ako. Sabi niya, okay lang yun, Sister Rosalie. Sabi niya, napaka-humble ni pastor, napaka-down to earth. Wala akong masabi talaga sa kay Pastor Dolan na ito na sumunod siya sa pagkatawag sa Panginoon, and hopefully maging good example sa atin si Pastor Dolan ng kanyang katapatan sa Panginoon. Bagamat nakakagalit sa mga bawat isa atin, may mga bagay na hilingin natin sa Lord na ma-hold yung ating mga temper. No? Iba yung masaya kang makapiling ang Panginoon, no? Walang galit, walang sama ng loob, kundi kababaan loob na nagbubuhat sa Panginoon. Kaya, salamat sa buhay ni Pastor Dolan, salamat sa family niya na nakilala namin, na andun talaga na, bagamat yung pinakaugat, wala na, si Mami, tsaka si Pastor Dolan, pinakaugat ng aming family, as family friend. Sabihan Diyos ay magpapatuloy ito dahil yung napasimula na maganda na pare-parehas na naglilingkod sa Panginoon ay magpatuloy. Kaya Pastor Ian, Joanne, Joab, please take care of Ate Judy. Okay. Meron ba pong gusto magbigay ng kanilang pasasalamat kay Pastor Dolan? Pastor Jasper. Yun po. Kasi nasa niya sa noni ng Judy. Po, gabi po sa lahat. Kaling papasalamat din sa Panginoon sa buhay ni Pastor Dolan. To be honest po, wala po ako dito sa Bataan, kundi dahil kay Pastor Dom and Pastor Dolan at sila yung magkasama na po ngayon. We're so very grateful and thankful. At sabi nga po, hindi lahat nag-aaral ng Bible School, mataas yung scholar ay mataas yung grade, kundi wala talaga kaming pambayad. I think kay Pastor Dolan na talagang ginamit siya ng Panginoon. Dami ko pong encounter kay Pastor Dolan for habang estudyante dito. At ngayon, yung ministry na ginagalawan ko po ngayon ay bahagi na din ng kung paano ko tinulak ni Pastor Dolan. Ministry sa PNP until now. Siya po yung nagpasimuno po noon. Nauna, dinala lang po ako para mag-observe. Mga ilang buwan lang, sabi niya, may schedule sa Bible School. Nakapag-o ako sa Limay, ikaw na lang pumunta. At from that day until now po, yung partnership ministry sa kanila sa 2nd PMFC. And also, sa pagpahinirin, dahil siya yung presbyter po noon, talagang encourage ko na magpatuloy. At sa Bible School, how many times na habang nagmamap po din sa Bible School, 5 taon pa lang, yung mga klase ng Pastor Rolly. Amazing Grace na batch namin. 5th year, isang taon na lang gagraduate. Pero sabi ko, Pastor, di ko na kaya. Gusto kong umuwi. Ayun po. Pero sabi niya, huwag kang minto. Sabi niya, tapusin mo. Di natin alam kung saan ka dadalhin ng Panginoon. Ayun po. Nagpatuloy. And then after that, pinadala ko mag-pioneering. I'm so very thankful po sa buhay ni Pastor Dolan. Kaya pag may sinabi siya, alam niyang may purpose talaga. Kaya sa mga ministry po ngayon, I'm so thankful. And isang bagay po na habang inaalala ko yung mga encounter kay Pastor Dolan, bago po yan, malagi kami nagkikwentuhan dito yung ayaw niya ipagalaw dito sa church. Kapag estudyante po kami, hanggat maaari ayaw ipagalaw sa iba yung salamin. Laging sinasabi matindi. Sabi, every time na naglinis po dito, magkikwento ulit yan, pakilinis na ulit. Bakit po? Kasi may namatay na ibon, naligaw. Akala niya walang salamin. Lagi yung namin. Tapos, sabi ko sa kanya na lately, nagpioneer, Pastor, mukhang kailangan linisin yung salamin niyo ulit. Sabi niya, Pastor Jasper, tapos na yung mo dito. Sabi niya, wag mo nang linisin. Focus ka na sa ministry.
Medyo nalungkot ako kasi gusto kong tumulong bilang pasasalamat. Pero sabi niya, tutukan mo yung ministry mo. Pero itong huli, may isang bagay kong tinanggihan kay pastor. Sa dami niyang favor na sa kanya. Sabi niya, ba pwedeng, share ko lang po sa yung personal, ko po, no? Na after second year ko po sa pioneering, sabi niya, ba pwedeng bitawan mo yung pioneering mo dyan? Bakit po, pastor? Meron ko sa iyo na, ayan po, mag-ministry ka sa Bagak. Pastor, mukhang mahirap po yan. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. So, pray po kung 1 year. One week pala. Pero sabi niya, sige, pag-pray mo. And then, pastor, wala pa akong conviction na Lord. Sige, another 1 week. Ganun pa din, wala pa. Sige, pagbalik na lang namin ng Israel. Yung po, pandemic po yun, pagbalik niyo po dito. Sabi ko, pastor, dito talang nililid ng Lord, di ko kayang umalis. Sige, kung dyan ka dinala ng Panginoon, alam ko mahirap ministry dyan, pero kalooban ng Panginoon, pag-pray kita. Ayun po yan. Hindi pumasok yung pandemic, papaisip ko, tama kayong desisyon ko. Ginawa ko that time. Pero nakita ko yung kamay ng Panginoon, paano kumilos. Through prayer, na naging maayos yung ministry po ngayon. And then yung support, kahit pandemic noon, laging, pag nangamusta po yan, lagi yan, kung may papagawa o di kaya may blessing at that time, the pandemic, inaalala yan personally. Sabi ko, yung dalawa sila ni Pastor Dom na maalalay lagi at that time, sabi ko, wala kami ngayon, ako personally, kundi dahil sa kanila na umalalay, nag-pray, nagtulak sa amin para magawa ang kalooban ng Panginoon. Especially, yan po, Bataan B sections, mga pastors po dito. How many times na po ang masasabi kong nag-attempt na bumalik, umuwi sa amin. Pero through them, Pastor Dom, Pastor Dolan, at sa mga pastors po dito na nag-encourage na ituloy ko ano yung pinapagawa ng Panginoon. I'm so very thankful at sabi ko, ang layo na ng ginawa ng Lord. Without those people, kagaya po ninyo na ginagamit ng Lord, masabi ko, kami na nagsimula po, wala din po kaming maayos na ministry kung wala yung mga nauunan naging example para sa amin. Kaya sabay ni Pastor Dolan, thankful kami kasi ayun po, kinupkup kami dito sa Bataan. Nakapag-aral, nakapag-ministry. Alam ko marami pang makasama kung nagsimula din na ginamit din Panginoon si Pastor Dolan. Kaya thankful po kami. At magandang gabi po sa lahat. In behalf po sa Living Hope Church, ka-9th year namin, isang taon na lang sana. Next year, isang dekada na po kami. Parang kailan lang. Makasama sana namin sa anniversary. Pero nilob ng Panginoon na wala na siya ngayon. Pero salamat po sa Panginoon sa buhay niya na ina-enjoy namin yung ministry. Kaya yung mga ginagawa niya, yung mga pinapakita niya, na hindi lang narinig ko, naging buhay niya yung paano maglingkod ng tapat. Sa amin nagsisimula, na-testify namin yon. At masasabi namin na mga pastor na nagsimula, na naging kasama niya, ay may magandang kinabukasan din sa ministry. Kaya thank you po sa lahat. Pinabalik ko na po yung time. Meron po pong gusto tumay. Ayan po. Hindi ko lang kung sino tatawagin. Sir Judy. Si Ate Salit, balik ko po sa inyo. Okay, yung mga nahihiya, bulong nyo na lang mamaya kay Pastor Dolan. Sa ating pagwawakas, silingin po natin ang ating Pastor Alex Halili para po sa ating closing prayer. Pastor Ian, Ate Judy, you want to say something? Pastor Ian, sa baba yata. Ay, di pala. Pastor Ian. After po natin ng closing prayer, magkaroon po muna tayo ng picture taking, sabi po natin yung presbyter. Pasensya na po, medyo minamalat ako ngayon, pero muli po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa blessing po na pinagkaloob niya sa amin, lalo na po kay Pastor Dolan. At nagpapasalamat po ako sa mga nag-testify ng mga ginawa po ni Pastor Dolan.
Siyempre, hindi naman kami yung makakapagsabi. Nakakatuwa po. Meron pong ibang tao na nakakapag-testify po ng buhay ng life po ni Pastor Dolan. At nagpapasalamat po kami doon. And thank you for your prayers. Simula pa lang po nung nagkaroon po ng karamdaman si Daddy. Actually, matagal na po siya may karamdaman. Ngayon lang po talaga lumabas at nangyari po. Salamat po dahil nandun po yung prayers and support niyo po. Ramdam po namin yon kahit nasa Canada po kami. Sobrang na-appreciate po namin yon. At yung mga pag-attend nyo po, bagamat maulan po, salamat po sa Panginoon kahit na maulan. Alam nyo po yon yung hindi po siya naging hadlang na makapunta po kayo dito. Malalayo pa po yung iba sa inyo, galing Maribeles pa, sa dulo pa po ng Bataan. Pero nakita po namin yung effort nyo. Ibig sabihin, ganun po talagang nagkaroon ng impact sa inyo, sa buhay nyo po si Pastor Dolan. So, salamat po sa prayers nyo. At ngayon po, personally, kung tatanungin nyo po kami, maraming nagtatanong, kamusta kayo? Siyempre, hindi ko naman po masagot lahat. Pasensya na rin po sa mga hindi rin po namin nare-replyan po kasi sobrang marami rin po kaming mga hindi pa rin po agad namin nasasagot. Pero okay naman po kami kung tatanungin nyo po kami as family. Kung titingnan nyo lang kami physically, medyo namayat kami. Si Mami, si Joab, tsaka ako po. Pero wag po kayong mag-alala. Ang sabi naman po namin kay Daddy, ang aming pangako sa kanya na aalagaan po namin si Mami po, si Sister Judy. Wag po kayong mag-alala. And yung prayer din po, yung prayer sa aming pamilya. Kasi sabi ko nga po, hindi pa po nagsisink in sa akin, ewan ko lang din po sa family ko po. Ganun pala talaga kapag namatayan ka or yun nga, nawala ng mahal sa buhay. Sa ganitong sitwasyon, kahit po nung nasa Canada kami, parang sabi ko, parang buhay pa rin siya eh. Alam mo yun, parang nandun pa rin siya. Kaya nga pong sabi ko, parang nasa ibang bansa lang po si Daddy. Pero isa po sa pinaka mahirap siguro na parte po is yung pagkatapos na po nito. Pag nailagay na po sa huling hantungan po si Pastor Dolan. So, mas kailangan po namin ng mas matinding prayer pa po galing po sa inyo. So, patuloy po na guidance ng Panginoon, comfort po ng Holy Spirit. At yun nga po, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng suporta niyo po kay Pastor Dolan. In-wrap po sa family po namin. Hindi po namin malilimutan yung mga ginawa nyo kay Pastor Dolan, yung mga sinabi nyo po sa kanya. Isa sa puso po namin yun. Isa sa puso po namin yun. Salamat po. God bless po sa inyo. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po magwakas sa panalangin sa ginawa po nating necro service po ngayong pong gabi para po sa Pastor Dolan. Tayo po ay mag-pray. Andun po, Panginoon, sa aming puso ang pagpasalamat sa inyo sa buhay ni Pastor Dolan. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi po nabigo ang pagkatawag niyo po sa Kanya, Panginoon. Tunay na ang buhay niya ay nagamit upang kayo ay luwalatiin, upang kayo ay parangalan, upang paglingkuran kayo, Panginoon. Sa maraming ministeryo, Panginoon, na Kanya pong ginampanan. Salamat po, Panginoon, sa ehemplo, Panginoon, dun po sa nakita namin sa kanyang buhay, Panginoon. Nawa, ito po ay patuloy na mag-encourage sa amin upang maglingkod kami ng tapat sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang pamilya ni Pastor Dolan. Ikaw po, Panginoon, ang magko-comfort sa kanila. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbibigay sa kanila ng katatagan at patuloy na desire na kayo po ay patuloy na paglingkuran sapagkat iyon po, Panginoon, ang iyon naman pong kalooban na ginawa naman po, Panginoon, ni Pastor Dolan. O Diyos, nawala man po, Panginoon, yung ama ng tahanan, Panginoon, pero ikaw na aming Ama sa langit ay patuloy na kasama nila at ikaw ang nangako na hindi mo po sila iiwan, hindi mo po sila pababayaan. Panginoon, may kalungkutan, O Diyos, sapagkat hindi na namin makakasama physically si Pastor Dolan.
May kalungkutan dahil napaka-precious niya sa amin, napakahalaga niya sa amin, Panginoon. Pero siya po ay mahalaga din sa iyo. Kaya naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay nagagalak, nakasama mo na po ang iyong lingkod, ang iyong anak, ang aming pong kamanggagawa, ang aming pong kapatid, si Pastor Dolan. Sabi nga po sa iyong salita, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Mahalaga sa iyo si Pastor Dolan at ang panahong ito, Panginoon, ay kasayahan mo, Panginoon, na kasama mo na po ang iyong lingkod, Panginoon, na naglingkod sa iyo ng tapat. Salamat po, Diyos, sa gabing ito. Pagpalain mo po ang lahat ng naririto. Hayaan mo po, Panginoon, na ang gawain ito ay nagdulot sa amin ng lalim pa ng pakikipag-ugnayan at paglilingkod sa iyo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwesto na po tayo dito. Akda family, dito na po kayo sa harapan. Then, alin na po kayo, tayo po lahat. Alin na po tayong lahat. Pwede na po natin tignan ang ating Pastor Dolan.